Mga kapuso, good vibes lang kahit na rainy day. Naku, kasing iba dyan, makita lang na pumapatak ng ulan, nababad vibes na, Kim. Ang dami na kasi nilang iniisip, Ate Love. Babasa na yung bag nila, gadgets nila, sapatos pa nila. True, Kim! At, naku, sigurado ako mag-good vibes kayo sa mga do-it-yourself projects namin na worry-free even when it rains. Yay! Eto na, Kim, umpisa na natin ang ating mga do-it-yourself project. Ang start natin ay DIY splash-proof na phone case. maganda ng plastic table sheet, gunting, pins, inulit, marker, measuring tape, karayom, extra plastic at tape. Yes, mga kapuso, dahil aminin nyo, ang mga cellphone, importante yan. Unang-una, in case of emergency, yan ang kailangan natin. Plus, dear, again, pricey. Ang mga cellphone ngayon, hindi po natin napupulot lang yan sa tabi-tabi. So, kailangan nating alagaan. So, Ate Love, kumuha lang tayo ng piece of plastic table cover. Na, Yes, kadalasan guys, meron kayo niyan. Na may pun. Oo, napunitan na, o di kaya, minsan kasi pag nalagyan to ng coffee, minsan Stain, Oo, diba? O di kaya, dahil sa mainit na sabaw, nangulubot na, so wag na nyo na itapon, tabi nyo lang dahil ang laking pakinabang pala nito. Kuha lang natin yung cellphone natin. Isukat ito sa plastic table sheet. Lagyan ng 1-inch allowance sa mga gilid. Gumawa ng 2 pattern ng casing. Tapos, mag-measure lang tayo ng half ng phone natin sa taas para sa flap. Okay. Gupitin ang pattern. Yan. So, ito na yung nakat natin. Isang maliit na piece na medyo kasing size ng phone nyo. At isang medyo mas mahabang piece na may curve yung Kasi siya yung dulo. magiging takip. Oo, kasi yung magiging takip. Magiging Okay. ganyan siya. Pagpatungin ang nagupit na patterns. Oras na para manahi. Ayan, natahi na natin, Kim, ang mga lahat, yung 3 sides. tatlong sides. So ngayon, ibabaliktad na natin Yes. siya. Okay. Cool! Yeah. Ito na. Huwag hayaang maputol ang communication sa mga mahal sa buhay kapag umuulan. Ensure your safety with your splash-proof phone case. Nako, Kim, sa mga estudyante dyan na merong laptop. Nako, no, na mabasa yan dahil sigurado ako gagamitin nila yan sa kanilang mga napakaraming project at mga thesis, diba? Siyempre. Kaya naman, ang ating DIY ngayon ay laptop case na splash-proof. Ihanda na ang mga gamit na plastic bag. Pwede rin ang sakong bayong, panggupit at pantahi. So, ang gagawin natin ngayon ay tatanggalan lang natin siya ng mga handle at bubuksan natin itong mga sides Okay. para maging fit siya at parang sleeve siya para dun sa laptop natin. Yan! Okay, sige. Okay. Pag nagupit na ang handle, baliktarin ang sako. Tastasin at gupitin ito para maging flat. Binuksan lang natin siya para maging flat siya. Isukat na rito ang laptop. Mag-iwan lang ng 1 inch on both sides para meron tayong enough allowance. Okay. Tahian time again. Pwede rin gumamit ng sewing machine para mapadali. Okay, and then, eto na! Ito na. So, i-inside out lang natin siya para maging tama na yung nasa labas. Okay. Ito kasi yung... So, Sabi ng bag-aray, dahil naman. Tsaka ano siya, matibay, no? Saka syempre, waterproof, splash-proof na rin. In fairness. Hindi ka matatakot na mawala yung files mo. Para sa lock, gumamit ng double-sided tape at velcro na ikakabit sa bukasan ng laptop case.
imbis na gumasto sa laptop case na umaabot ng 900 pesos, make your own with love. Sigurado pa itong splash-proof. Siyempre, Kim, mas maganda kung poprotektahan din natin ang ating mga bag. Kasi ang daming laman yan, diba? Yung mga pinaglalagay natin doon, na pinlagyan natin ng protection, diba? Ito din, kailangan, yung ating bag, merong splash-proof din siya. Maghanda ng gunting, luma o sirang payong, marker, measuring tape, at mga pantahi. So, meron tayong ditong actually nasira na siya. Tapos, tinanggalan lang natin nung itong waterproof na part niya, yung taas. Yan. So, ganyan siya. Bilog siya. Ay, cute! Office nakabilog at saka may style na agad. Saka may style na agad. May design na siya. Tupiin ang mga gilid ng 1 inch. I-tape ang mga ito para madaling tahiin. Mag-iwan ng butas sa magkabilang dulo na papasukan na string. So, para sa gitna, kasi doon natin siya kinot from yung payong, lalagyan lang natin siya ng patch na bilog gamit nung sako na ganito. So, kapat lang tayo ng bilog para lang i-patch up siya. Okay. Yes. Idikit ang patch sa gitna. Siyempre, kailangan natin ito ipa-dry para talagang maging madikit dahil ang gusto natin walang papasok na water. That's why, meron na kami ginawa na dikit na namin yung ating patch. Okay. So, ang maganda dito is, since yung mga payong, iba-ibang pattern at design, pwede kang pumili. Ito, ang colorful niya. Yeah, this is so nice. Yeah. So, ito, tumiyo na siya. So, ang next step natin, after nun, is ilalagyan natin ng string through itong tinahi nating borders niya. Yan. Yes. Pang-adjust ito sa inyong bag cover. Bit-bit nyo na ang inyong mahalagang bagay without worrying na mababasa sila. Pumatak man ang ulan, do not